Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Oras sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ngayon po ay ikalawang linggo na po ng buwan ng Marso, March 10, 2024. Kamusta po ang bawat isa sa inyo? Nakakaramdam na ba kayo ng sobrang init sa inyong mga tahanan? Well, bagamat tayo ay nakakaramdam na ng minsanang init na panahon, ay meron pa rin konting amihan, sabi nga ng Pag-asa. At inaanyayahan namin kayong subaybayan at tunghayan ang ating talakayan hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At bago po ang tayo ay mag-umpisa, nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa mula po sa Presidential Broadcasting Service. Unang-una po ang ating Direktor, Bong Aportadera. Siyempre, kasama rin po ng ating Station Manager, Sir Alan Alyanige, ang ating si Sir Ray Sampang at si Sir Maki. At ang mga nasa technical side po natin, Sir Orly Lopez at si Ma'am Matet Segovia. At sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon at ang ating Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon, ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang at iba pang Board of Governors ng Philippine Red Cross, ang mga Chapter Administrator, Board of Directors sa mga chapter, kasama ang mga 143 volunteers at Red Cross Youth. Ayan po, inaanyahan po namin kayo. I-like and share nyo po. Share nyo po ang ating page sa Facebook page, Kalinga Hatid at Radyo Pilipinas. Tayo napapakinggan din po sa radyo, 738 kHz. At sa TV, sa TV Plus Channel 3 at Apordabox Channel 45 to 49. At hindi na natin patatagalin pa, makakasama na po natin via Zoom ang ating lagi kasama tuwing hapon dito sa ating programa. Walang iba po si Governor Corazon Alma de Leon, na ating Vice Chairperson ng Philippine Red Cross. Magandang hapon. Magandang hapon, Edison. Babasahin ko muna yung message na pinadala ni retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. Ang sabi niya, on this blessed Sunday, the 10th of March, the 4th Sunday of Lent, as we continue to walk with Jesus in his 40-day journey to the cross, may we know more that God is love. Whatever our needs are, God is present to provide. Whatever our confusions are, God is ready to give us wisdom, knowledge, and understanding. Whatever our problems are, God will enable us to overcome them. In a world where everything is uncertain, only one thing is definite and certain. God never ceases to love us. He gave us His only begotten Son, Jesus, who died on the cross to save us and redeem the world. He is the God of life and love. Anyone who does not love does not know God, because God is love. Let us be faithful instruments of God's love. Maraming salamat, retired Chief Justice Hilarion Davide Jr., for honoring us with your message. Tuloy-tuloy na tayo. Pakilala mo na yung ating panauhin na magiging makabuluhan ang ating episode ngayon. Opo, Governor Cora. Opo, Governor Cora, nice nating ipakilala ang ating mga bisita, pero bago po yan, Gov Cora, meron po tayong balita mula po sa ating isang chapter mula sa Batangas.
Pakinggan po ninyo sa mga guest po natin, sa mga nanonood, sa mga nakikinig. Ito po ay balita mula sa Philippine Red Cross Batangas Chapter. Pakinggan po natin. The Philippine Red Cross, through its Batangas chapter, celebrated another milestone as it formally unveiled its two-story branch extension building in Barangay Sabang, Lipa City on March 4, 2024. I have to go here. I have to honor what you have done. Kung nakikita ang sample ng Batangas na nakakagawa kayo ng sarili niyong branch sa Batangas, gaganahan lahat. I will certainly bring the record of Batangas everywhere I go, to every chapter in the country. Kayahin niyo ang Batangas! Chairman Gordon would like always to bring our services closer to people. Gusto niya laging may presence tayo on the ground. And not just to help people, but to make people part of the Red Cross para lahat ay part ng solution. The project emanated from the increasing demand for humanitarian services of communities in Batangas, as well as to intensify the capacity of the PRC Batangas chapter to process, test, and store blood. This state-of-the-art center will play a pivotal role in fostering timely and efficient blood donation services. It houses a training center. In addition, this building accommodates 24/7 emergency medical services station, a tribute to a remarkable life including legacy of the late Pinto Atipa. Ngayon, nagkaroon ng panibagong building na na-construct within 3 months period. Pinagtulong-tulungan ito ng mga Batanggenyo, especially ng Rotary Club of Lipa at iba pang mga individual na gustong tumulong sa masigit ng mga kailangan. The project was made possible through the support of the Katigbak family, Rotary Club of Lipa, RD Sanchez Construction, JT Molan Realty Development Corporation, and ERRM Architectural Design Services. The newly inaugurated extension building of the PRC Batangas chapter serves as a beacon of hope and a testament to the unwavering commitment of the PRC to deliver effective and efficient humanitarian services to the most vulnerable. Ating balita mula sa ating PRC Batangas chapter, Governor Cora, napanood niyo po? Awa ng Diyos. Opo, okay, makakasama introduce na po natin ang mga kasama na po natin ngayong hapon ito. Unang-una po ang isa sa Medical Director ng Philippine Red Cross Hemodialysis Center. Isa po siyang nephrologist, si Dr. Janice Christine Priolo. Good afternoon po. Nakamute po yata kayo. Hello, good afternoon. Good afternoon. Unfortunately po, wala po si Dr. Priolo, yung amin pong medical director. So ako po yung representative po niya. Ako po si Eileen Mangrobang. Ako po yung head nurse po ng Philippine Red Cross Hemodialysis. Okay. At makakasama natin dalawang pasyente mula sa Baseco Compound. Si Ma'am Sheila Beth Cuerdo. Magandang hapon. Magandang hapon po. Opo, nandyan kayo ngayon sa dialysis center ng Red Cross sa Port Area, no? Yes po. Okay. At ang huli ay si Ma'am Rubilin Mallorca, PRC hemodialysis patient from Tondo, Manila. Hello, ma'am. Yes po. Siguro po. dapat tanungin, kailan nagsimula yung dialysis center at kumusta na ngayon ang operations? Jelly. Bali, nagsimula po ang dialysis center po ng Red Cross noong pong February 2019. Nag-start po kami ng 10 machine. And then pagkatapos po ng mga 2021, nadagdagan po ito ng 5. Right now po, meron na po tayong 15 na hemodialysis machines po. On the average, paano kayo nakakakuha ng mga pasyente? Kasi ito ay libre. Kaya kailangan napipili talaga kung sinong mas higit na nangangailangan. At I think we're celebrating World Kidney Day. Kaya mahalaga na ang dialysis ay tulong para sa mga may problema sa kidney. Nung magsimula kayo, sabi nyo nga,
kulang pa kayo. Ngayon, 15 na ngayon ang inyong dialysis machines. Yung isang pasyente na pumasok sa ating sistema, gaano katagal ang tinitigil nila sa ating paggamit ng ating dialysis machines? Bali po, ang mga pasyente po, 3 beses po sila nagda-dialysis. Monday, Wednesday, Friday po. Ito po ay 4 na oras kada dialysis. So right now po, meron po tayong 25 na pasyente po na nagda-dialysis. First shift hanggang second shift po. Umpisa ho namin ng 6:00 ng umaga. And then yung susunod po na pasyente naman po ay 11:00 po ng umaga. Bali, para po maka-avail, pupunta po sila. Siyempre, meron pong mga requirements po. So, yung mga clinical abstract, yung mga laboratory po, and then yung mga x-ray, kailangan lang po itong makita ng aming physician on duty. May-screen lang po sila. Pag okay naman po ito at wala po itong problema, magkakaroon po ng COVID antigen po yung pasyente para sigurado lang po na bago pumasok sa atin ay clear po siya. And then pag okay naman po ito at wala po itong COVID, i-schedule na naman po ang dialysis niya sa atin, ng MWF din po. Hindi lahat ng pasyente galing sa Manila. Siguro ikwento mo kung paano nakaka-avail ng serbisyo. Kasi medyo malayo tayo sa ibang probinsya. So alamin natin kung saan lugar ngayon ang mga pasyente nyo na sinisilbihan natin. Yes po. Mostly, nung nagsimula po kami, meron po kami mga pasyente hanggang Cavite. So, nagko-commute po sila, magkakasama po sila sa isang sasakyan. Hanggang Cavite po, nagdadialysis sila sa atin. And then, meron pa po tayo hanggang Bulacan. As far as Bulacan po, pumupunta po sila sa atin para po makapag-dialysis. Meron po mga hanggang Quezon City, hanggang sa may Commonwealth, hanggang Navotas, meron po. So, lahat naman po na gusto pong pumunta at makapa-avail po ng dialysis po ng Red Cross, maaari naman po. Basta po ma-qualify lang po at makita ito ng doktor natin bago po sila makapasok. Nagko-commute yung taga Cavite? Nagko-commute lang yon, ma'am? Yes po, bali po 10 sila. So parang meron po silang isang van. So nag-chip in po sila para dun sa gasolina and then dun sa toll. So sama-sama po sila na nagda-dialysis po. Kasi yung ako kasi familiar ako sa National Kidney and Transplant Institute. Daan-daanan talagang sinusuportahan ng National Kidney and Transplant Institute. Siguro dapat tingnan natin ano ang mga requirements bago ma-admit sa Red Cross na dialysis center. Kasi tanongin natin yung mga pasyente. Bakit kayo napasama? Ano ang mga tinanong sa inyo para kayo ay ma-avail? Kasi libre ang dialysis sa atin. Go ahead. Sino sa inyo ang ready sa sumagot? Natin si Ma'am Sheila. Ma'am Sheila? Yes po. Oh. Magandang hapon po. Yung po mga requirements po na dito sa aming center sa Philippine Red Cross is una po yung medical abstract, yung mga hinihingi pong laboratory, kagaya po ng TODE-ECO, X-ray, tsaka po yung CBC, HEPA profile po, yun po ma'am, mga kailangan po ma'am yung mga laboratory is okay din po para po hindi siya magkaroon ng problema dito sa aming dialysis center. Yung isang kasama nating pasyente, si Rubilin. paano mo nalaman na makaka-avail ka dito sa Red Cross Dialysis Center dyan sa building namin, dyan sa may port area? Magandang hapon po, ma'am. Nalaman ko po yan noon po sa isang client po ng mister ko na barbero. Sinabi niya na po na dito po siya nagpapa-dialysis. Opo, at libre nga raw po. Kaya po sabi niya, pumunta ka roon at mag-inquire ka. So, pinuntahan ko po at nag-inquire ako. Kaya po ako naparito sa RC. As Red Cross po. Kasi ang gusto ni Chairman sa Richard Gordon
matiyak na yung tinutulungan namin are talagang mahihirap at talagang kailangan tulungan, no? Pero Opo. kayo ba ay may PhilHealth? Wala kayong PhilHealth? Meron po. Meron. Opo. Pero charge ba sa PhilHealth? Yung Yes. hindi charge. Anong sistema ninyo para maka-avail yung mga pasyente? Pinapapirma po kami rito monthly po ng admin po. May pirma. Ng Red Cross. Oo, Opo. okay. Ay, kailan nyo nalaman na meron kayong kailangan nyo mag-dialysis o na-diagnose kayo para mag-dialysis? Ma'am Rubilin. Ako po, nalaman ko po October 2020 po, na-diagnose na po ko na kailangan ko mag-dialysis. Pero kasi po sa kasamaan ko, hindi ko po matanggap. Kaya po hindi po muna ako nagpa-dialysis. At sinabi naman po ng doktor sa PGH po na kaya ko pa naman daw po. So, pag di ko na raw po kaya, pumunta lang daw po kagad ako sa emergency. July 2020 din po, July 2021, doon po ako nagpa-dialysis na. Si Ma'am Sheila, kailan ka na-diagnose na kailangan mo magpa-dialysis? 2011 ako na-diagnose. Opo. Bali, 17 years old po ako na yun. Oh. Tapos, pero yung dialysis center ng Red Cross, nagsimula lamang ng 2019? Am I correct? Yes Opo. po. Nagda-dialysis na po ako ng peritoneal. Tapos po, na-transplant po ako ng May transplant. Na-transplant ka na. Kidney? Opo. Tapos na-reject po siya noong 2019. Nalaman ko po ito doon sa kasamahan taga dito rin po nagda-dialysis sa Red Cross na meron daw po na libre. Tapos yun po. Na-reject po yung kidney ko. Tapos dito po ako nag-apply. Nalaman ko po doon sa isang kasamahan. Ano yung epekto nito sa katawan nyo habang nagda-dialysis kayo? Wala naman po. Para pong normal lang. Normal lang. Si Ma'am Rubilin? Normal din po, sir. Parang okay lang po yung pakiramdam namin. Mas lumalakas pa nga po eh. Talaga ba? Opo. Yung so tuloy-tuloy ang dialysis nyo. Nakailang buwan na kayo? Ilang kasi ang alam ko yung pinopondohan ng PhilHealth mga 120 episodes yata. Kayo ba ilang buwan na kayong nagda-dialysis? Ako po, ilang na po ako. Mag 2 years na po ako rito sa Red Cross po. Yung kasama mo? Ma'am Sheila. Magpo 4 years na po ako dito sa Red Cross. 4 years, oo. Kasi, ano ba ang ina-expect sa inyo na pagtulong nyo sa Red Cross? Kasi, hindi dahil libre, ay makakalimot na rin kayo na dahil libre. Mahalaga na tutulong din kayo mag-identify ng mga taong mangangailangan ng dialysis sa inyong lugar at plus yung to make sure that you become members of the Philippine Red Cross. Kayo ba ay member na ng Philippine Red Cross o hindi pa? Hindi pa? Paano po? Nag-member ka ba ng Red Cross, Ma'am Rubilin? Nag-member ka na ba o isa ka na bang 1/4? Paano pong Hindi, may pinabayaran na membership. Kaya dahil nagbe-benefit kayo sa serbisyo, mahalagang tingnan kung pwedeng, Ms. Robang, siguro tulungan sila how to become a member of the Red Cross. Sige po. Lahat ng mga nagbe-benefit sa services. Oo, tama. Okay. Encourage ko po na mag-member po lahat po ng pasyente. Ayun, tama. I think before they become beneficiary, kailangan mag-member muna sila para tuloy-tuloy yung pagtulong natin sa kanila, hindi lang sa dialysis. Kasi if you become a member, makakatulong kayo maging volunteer, makakatulong kayo to learn some training na magbe-beneficyo kayo beyond the dialysis. So siguro ang tatanungin natin yung nagre-represent ngayon sa dialysis center, ano yung nakita mong kahalagahan ng ating dialysis center
nakakatulong tayo sa higit na mahihirap at ano ang mga nagiging karanasan natin o nagiging problema sa pag-carry out ng ating ah, dialysis center. Go ahead. Malaking tulong po ito lalo po dun sa mga nagdadialysis na pasyente. Ang PhilHealth po nagbibigay po ito ng 156 po na treatment. So sakto po ito ng 3 times a week na hanggang January po hanggang December. Kaya lang po yung iba pong center is meron po silang cash out or copay. Tayo po ay wala. So yung iba po kahit po kailangan na mag 3 times a week po sila, hindi po nakakapag 3 times a week. So nagiging under-dialyzed po sila, kulang po yung kanilang paglinis ng dugo. So yung iba po nagta-twice lang. Bakit po? Kasi po nga may copay po, may cash out. So yung iba tinitipid po talaga. So kahit binigay na po ng PhilHealth na 3 times a week po yung mga pasyente, eh hindi rin po ito nagagawa dahil po sa copay. Ngayon dito po sa Red Cross, wala po itong copay. So 3 times a week po sila, plus meron pa po silang high flux na dialyzer. Sa ibang center po, ito po ay binibili nila, mga hanggang 2,000 po ang kada dialyzer po. Sa isang buwan po, pwede po itong gumamit ng 2 dialyzer kada buwan. Sa Red Cross po, wala po silang bibilin. So sa atin po yung kanilang dialyzer, so wala na po silang copay, wala na rin po silang sa dialyzer na bibilin. So nakakatipid na din po sila ng mga at least mga 4,000 for the dialyzer. So malaking tulong po. Dapat ang pasyente natin yung mga higit na nangangailangan, 'di ba? Dahil masasabi natin na kung can afford sila, they can go to some private hospital, pero yung talagang higit na nangangailangan eh dapat matulungan ng Red Cross because they are considered the most vulnerable. Kaya itingnan natin ang nais kong tingnan ang pag-aaral natin sa mga naging pasyente. Ilan dito ang deserving of Red Cross help? And tingnan natin kung paano pa tayo makaka-reach out sa tinatawag nating poorest of the poor na nangangailangan ng serbisyo ng Red Cross. Bali, meron pong screening po na ginagawa yung social worker po. Meron pong naka-assign na social worker po si Red Cross, si Sir Mark po. Bali, binibisita po sila sa mga bahay. Nagkakaroon po ito ng mga home visit. And then kasama din po yun sa screening po ng bago po masali sa dialysis po natin. So screening po ng doktor and then ini-screen din po siya ng social worker din po. So dapat nga magkaroon tayo ng research yung benefits ng sa Red Cross at siguro wala pa namang namamatay. Patuloy pa rin ang ating pagsil. Meron bang nagkaroon na ng pagkakataon na sumakabilang buhay dahil hindi natugunan ang pangangailangan? Wala naman po. Bali, meron po yung pandemic po dahil due po ito doon sa COVID na hindi naman po natin na nagkaroon po ng kasalanan. ng mga mortality. Pero during the dialysis, wala naman po itong nagkaroon ng mortality na mga pasyente. Alam naman po yan ng mga pasyente na kung gaano sila, mas na-appreciate po nila ngayon yung pakiramdam nila, kung gaano kaganda. Ang actually ang dialysis dyan sa dialysis. Sila na po yung mga pasyente ang magsasabi po niyan po. Siguro ang interview na ito, hindi lang sa inyo as part of the dialysis center, pero yung background. Saan ka nag-aaral? Yung sino mga magulang pumunta ka? Saan ka? At paano ka napasok sa Red Cross? Ikaw muna. Kasi ikaw nakalagay na Red Cross. Go ahead. Bali po, matagal na po akong nurse. Bali, nag-start po ako ng aking as nurse po sa PGH po. Nag-start po ako ng ward po muna sa ospital. 9 years po ako sa ospital sa PGH. And then nung nagkaroon po ako ng anak, nisip ko na po na mahirap po kasi sa ospital, lalo na sa PGH, lalo po yung sa gabi na graveyard shift. So mas pinili ko pa rin po, gusto ko pa rin po yung medical eh. So nakita ko po itong dialysis. So nag-train din po ako ng dialysis kahit po naka 9 years na ako ng ward. Iba pa rin po kasi yung sa dialysis. Yes. Opo. So nag-train din ho ako niyan. Nung pumunta ho ako dito, nag-start po ako ng dialysis 2004. Sa dialysis po yun. Iba pa po yung dun sa
ospital ko nung pagka-graduate ko. So from 2004 hanggang ngayon, puro dialysis na po ako. Nakita ko po kasi na maganda po kasi yung outcome. Nakikita ko yung pasyente na minsan nahihirapang huminga, iba yung pakiramdam nila sa umpisa. And then makikita mo sila after ng dialysis ng 4 na oras, iba na yung itsura nila. I mean, nakakalakad na sila para wala po itong nangyari. So, parang nagkakaroon ng dugo. Nalilinis po. Oh, nalilinis po kasi yung kanilang dugo. So, ibang-iba po talaga yung outcome. Makikita mo right there in there eh. So, within 4 hours, makikita mo na yung resulta ng dialysis, kung gaano kaganda sa pasyente. Gov Cora. Napakita dito sa likod ng isang pasyente, yung lahat ng ating dialysis. Nasa port area sila, Gov eh. Nasa port area sila, nasa mismong dialysis center. Siguro, tatanungin naman natin, itong ang likod ay silya, aling silya dyan ang inuupuan mo? Paiba-iba ba ang silyang inuupuan mo? Kung ano abutin si Ma'am mo Rubilin. pagdating mo dyan? Rubilin. Yes po ma'am, kung ano po, lahat po ng silya rito naiikot po namin. Depende po kung anong oras po kayo makakarating. Kasi ang iba, akala sila na may-ari ng silya. So walang reservation dyan, ano? Opo. Wala po. Sino ang abutin. Pero, bakit ka nakasama? Paano mo nalaman? Alam ko na mention mo na may nakapagsabi na meron sa Red Cross. Pero, before that, saan ka nagpapadialysis? Nagkaroon ka na ba ng... Yes po ma'am, sa IM po, IM Health Tayuman po. Doon po ako unang nagpa-dialysis kasi po paglabas ko po ng ospital, hindi ko po alam po saan po ako pupunta. Yun po yung unang nakita ko po. Isang taon lang po ka naman doon. Pero may bayad. Meron po, may copay po. Copay, okay. Copay. Gov Cora. Yes. Tayo ay magbibigay lang po sa sandaliang commercial break. Tayo ay magbabalik. Kayo po mga nasa-Zoom, mag-antay lang po kayo. Wag po kayong bibitaw dyan sa Zoom link. Magbabalik po tayo sa makalipas ng ilang paalala. Okay. March is Fire Prevention Month. Sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa. Katuwang natin ang mga bayaning bumperong handang tumugon at maglingkod sa lahat ng oras. At tayo, bilang responsableng mga mamamayan, ay magkaisa sa pagsisigurong tayo at ang ating mga kapitbahay ay ligtas mula sa sunog. Pag-iingat ay simulan sa ating mga tahanan. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Babae, beautiful and independent, soft but empowered. Anumang pagsubok ang kaharap o panghuhusgang natatanggap, hindi umuurong sa laban. Pinapatunayan ang kanyang kakayanan, pinaglalaban ang kanyang mga karapatan. Babae, her strength can move mountains. Her story can change the world. Celebrating all women this National Women's Month. Kudos from Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Sunog ay maiiwasan. Pag-iingat ay gawin sa ating mga tahanan. Always be alert. Keep an eye sa mga bagay na maaaring magdulot ng sunog. Posporo at kandila, maliliit ngunit mapanganib, kaya huwag pabayaan. Bantayan at suriin ang mga electrical connections para sa mga faulty wirings. Gayon din inyong mga LPG para sa singaw o tagas. I-unplug ang mga gamit na hindi ginagamit upang maiwasan ang pag-overheat ng mga ito. Maging ligtas sa lahat ng oras. Sa mga simpleng pag-check at pag-iingat, sunog ay hindi magaganap. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo. May OPM na rock. May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis.
May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas at meron lang po tayong nais na ipakita dito. Nandiyan ba si Mamatet? Mamatet, tayo po nung nakaraang Biyernes, nagtungo po tayo sa Valenzuela chapter para tunghayan ng kanilang ika-14 na First Aid and Basic Life Support CPR Olympics. Diyan na ginanap po yan sa may Our Lady of Lourdes College sa may barangay Gente de Leon sa lungsod ng Valenzuela, na may temang Safety Starts with Youth. Ayan, napapanood nyo po sa ating video yung paano sila may mga iba-ibang mga eskwelahan po yan ha. Ito ay nilalahukan ng mga estudyante mula sa 20 eskwelahan sa Valenzuela na ang pangunahing layunin ay ang maagang pagkakatuto ng paunang lunas, ihanda ang mga kabataan sa anumang mga emergency na maaaring mangyari at kung paano ang tamang pagbibigay ng paunang lunas sa sinumang mga mangangailangan. At nagpaabot ng pasasalamat at pagkilala si Philippine Red Cross Chairman at CEO Richard J. Gordon at si PRC Secretary General Dr. Gwen Pang sa mga naturang aktibidad ng PRC Valenzuela Chapter. Dinaluhan ito ng kanilang chairman na si Chairman of the Board Elizabeth Chonco, Vice Chairman Peter Quintana, Philippine Red Cross Board Secretary at siya ang School Directress ng Our Lady of Lourdes na si Ma'am Adelia Demetilio at iba pang miyembro ng board, mga staff at staff na pangungunan ng kanilang OIC na si Denver Llarenas at iba pang volunteers ng Philippine Red Cross Valenzuela City Chapter. Yan, napapanood nyo po. May mga demonstration yung mga estudyante. Yan po ay estudyante mula sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Ang kanilang kaso ay merong isang na hit and run na pasyente at kung paano siya bibigyan ng paunang lunas, bandaging, tamang pagtrato doon sa pasyente. Gob Cora, napapanood niyo po ba? Yes, napapanood ko. Related to that, siguro dapat tingnan natin kung ang membership, kasi maraming tao na lahat ba sila ay member? Yes member po. ng Philippine Red Cross? Yes po, opo. Kasama po yan sa package, ma'am. Kasi kailangan palakasin natin ang membership. At dito, kaya na-mention ko to, sa mga nagdadialysis, makatutulong din ang miyembro ang pamilya nyo dahil pwede silang mag-training dahil ladami ang makakatulong sa Red Cross at total natutulungan kayo, makatulong din kayo sa Red Cross. Siguro, tingnan nyo yan, ang ating in charge ng kung ilan ang sa mga nabigyan na natin ng tulong, ilan ang pwede nang mag-member at ilan sa kasalukuyan ang willing to be a member. Maganda sigurong i-relate natin ang membership sa mga nagbe-benefit sa ating dialysis center. Okay. Si Ma'am okay Eileen. Ba yun? Oo, Ma'am Eileen. Naka-mute ka. Si Ma'am Eileen. Yes po. Ano po? Ayan, sige po. Yeah. Ayan. Siguro you talk about benefits of membership para matrain sila sa ibang kalaman. Kahit sila ay pasyente, yung pamilya nila ay maka-avail ng benefits ng membership sa Red Cross. Opo. Sige. Tingnan natin kung lalaki ang membership natin katulad ng pinakita sa Valenzuela. Tiyakin natin yung mga nag-attend doon are really members themselves to encourage them to become members. Yes. Sa pagpapatuloy natin, tatanungin natin, paano mo nalaman yung isang pakilala ka kasi medyo wala yung pangalan mo dito Pakilala ka. Si Ma'am Rubilin. Brown. Nasaan ka ba? Nasa ano ka din? Parehas po sila nasa dialysis. Red Cross din, Opo. Siguro paano mo nalaman ang dialysis center ng Red Cross at paano ka sa palagay mo makakatulong
sa pagpapalaganap ng kaalaman ng mga tao tungkol sa Red Cross Dialysis Center. Go ahead. Nalaman ko po itong dialysis center sa isa kong kasamahan din po na dito po nagda-dialysis sa Red Cross. Mapapalaw ko po yung kaalaman ng kapwa ko pasyente dito na meron po tayong dialysis center dito sa Philippine Red Cross na kung saan ay wala tayong binabayaran na copay at higit po sa lahat ay makakatulong din sa mga kapuspalad nating mga may sakit po sa kidney. Alam mo, ginawa yan ni Chairman Gordon to reach the most vulnerable. Kasi may sakit ka na, wala ka pang pera, paano ka makakadialysis? Kaya kahanga-hanga yung ginawa nito. I think in 2018, am I correct? 2018? 2019 po, nag-start. 2019, yeah. Pero pinag-usapan namin yan 2018 at nagawa ng 2019. At magandang pag-aralan natin, ilan na ang nag-benefit from the time it started until ngayon, 2024 na tayo, malaman natin, pag-aralan, ilan ang nag-benefit. Let us do a story, the Red Cross Dialysis Center. When it started, where are we now? Siguro tingnan natin, pag-usapan nyo, and get the remarks of the patients. Ano masasabi nila sa ating dialysis center? It can be the beginning of a book na after 4 plus 5, parang 10 years na tayo, no? More. 5 po. 5 years. Hindi. Maybe in the 5 or 6 years. Ano na nangyari kung in 5 years, ano na nangyari? Parang outcome of the dialysis center. Sorry. Go ahead, Edison. May mga nagtatanong ba? Sino yung mga nakakapanood sa atin? Tayo sa ngayon po, meron pong 12 nanonood sa atin na live. At may nagtanong po, Cora, kung kay Ma'am Eileen, meron daw bang nare-reject tayo kapag halimbawa sumasala tayo ng mga pasyente? Mayroon bang mga pagkakataon na nare-reject ang pasyente? Ang nare-reject lang naman po ay yung may hepatitis B or C. Kasi po ang nakaseparate po kasi syempre po yung mga pasyente na merong hepatitis sa walang hepatitis. As of now po kasi yung 15 machines po ay nakaalat po sa mga walang hepatitis po, either B or C. So yun lang naman po yung talagang na hindi namin natatanggap as of now po. Dapat naman. Kasi kung may iba pang sakit, mahawa pa yun. Kaya dapat talagang protected. Pero siguro magandang tanungin, magkaroon tayo ng evaluation. Ano yung naging karanasan nila? Kasi baka merong nagda-drop out dahil ayaw nilang ipagpatuloy na. Alam mo, pag hindi sila nagpatuloy, nakamamatay yun. I hope wala namamatay dahil nag-decide sila na hindi pagpatuloy. Ang naniniwala ako, dapat palakasin natin ang information drive. Of course, since the time and now, ngayon lang kayo na yata na-interview. Nakalabas na ba kayo sa ating programa? Hindi pa po. Iba po yung naging... Exactly. Opo. So, ibig sabihin, kailangan ngayon natin nag-uulat din ang ating dialysis center kung ano ang nagiging karanasan. Nag-i-improve ba ang services natin? Bakit nag-i-improve? Because people like yung na-interview natin ngayon ay tumutulong na ipalaganap ang kaalaman ng mga tao tungkol sa dialysis center. Siguro dapat pag-aralan nyo yan para mas mag-benefit pa kasi kung ang every 4 hours ang kailangan, in a day you can have 2 or 3 na pasyente. Kaya ba? 2 or 3 patients a day? Ilan ba pasyente nyo? Opo, the usual po sa mga ibang centers din naman po, 1 hanggang 3 po. Yes. So, kaya nga siguro we can maximize the facility and we can better help. In other words, improve the services ng ating dialysis center because we can serve more and do it well. Kasi
ayaw din natin na merong magda-drop out dahil hindi sila favorable sa serbisyo. Ako naniniwala, I've been there, nakaka-visit ako noon, pero nagkasakit ako, hindi na ako nakarating. Pero nais kong tingnan na magkaroon tayo ng pag-aaral, research, study of the patients that have benefited from the time it started in 2016 to the present, na we are now 2024. So, ibig sabihin, 16.4 plus 24. Medyo matagal na rin, ano? Yes, opo. Matagal na po. At talagang yan ay... 16 to 2024. 4 plus 4, 8 years na. 8 years. Maybe in 10 years. Tingnan natin ano naging resulta ng ating trabaho. 2 years we do a study on the outcome. Kasi by the results, we should be judged. Bumuti ba? Ano nangyari sa mga pamilya na dialysis ng Philippine Red Cross? Bumuti ba ang katayuan? Nakabalik na ba sila sa trabaho? Medyo alamin natin kung ano ang nagiging outcome ng mga pasyenteng natulungan ng Red Cross. Ma'am Eileen? Pag-aralan natin, no? Opo. Edison, meron pa bang sino-sino mga nanonood, nakikinig? Basahin mo naman, i-acknowledge natin kung sino yung mga nakikinig. Si Ma'am Yoli Campos po, nanonood po sa atin, ma'am, sa ating Facebook Live at siya po ay nagdiwang ng kanyang kaarawan nitong linggo, Gob Cora. Nakaraang Lunes po yata, nag-birthday si Ma'am Yoli. Kinakamusta niya kayo, Ma'am Cora? At si Gob J po ay nagpaabot din ng pagbati at sabi niya, pasensya na to, talagang meron siyang dinaluhang pagtitipon ngayon at kaya hindi daw siya nakasama sa ating ngayong hapon. Baka raw next week po, Gob, makasama daw siya. Okay. Sino pa ang nag-light? Apo, hindi, tanungin po natin, ma'am, yung mga pasyente po, ano daw po ang mga dahilan? Bakit daw kayo nagdialysis? Lahat ba ho kayo ay may tama sa kidney? Yes. Ma'am Rubilin? Yes po, sir. Si Ma'am Sheila. Yes po, sir. Oo. So ano ba 'yun yung mga ano nyo sa diferensya nyo sa kidney dahil ba yan sa pagkain? Sakit ano dahil bang nanggaling sa magulang. Namanan nyo ba yung sakit or what? Opo. Kanino nyo namana? Sino may sakit sa pamilya nyo? Yun po kasing pinsan ng lolo ko ay na kidney transplant din po. So ibig sabihin bata pa lang meron ka na, ma'am Sheila? Siguro po. Meron po. Iba po kasi yung case ko. Oo, ano ba yung sa iyo, ma'am? Ano ba yung mga nararamdaman mo nung mga sintomas niya nung tumama sa iyo nun? Oo, medyo... Nung una po, suka ko na suka, tapos sakit ng ulo, parang nilalagnat pero hindi naman ako mainit. Tapos nung na-diagnose po ako, stage 5 na po. Nako. Siguro tanungin natin ang nurse in charge ngayon, no, sa dialysis. Ano yung mga challenges na hinarap ninyo? No? Meron bang hinimatay na habang nagdadialysis? Meron bang umalis at hindi kagad nakabalik? Anong mga experiences niyo? Challenges po, usually during dialysis po, meron mga komplikasyon po sila. Yeah. The usual po is yung mga bumababa po yung BP nila. So nagkakaroon po ito ng hypotension. Since po yung almost mga 300 cc po ng mga dugo nila sa katawan ay nasa labas po. So nasa tubo po ito. So common po minsan ng hypotension. And then meron din po hypertension. Since kidney po ang nagre-regulate po ng BP, wala na pong nagre-regulate ng BP sa kanila. Kaya po may iniinom po silang mga maintenance na medicines po. So it's either hypotension, hypertension. Yung iba naman po ay cramps. So cramps po dahil nagkakaroon po ng malaking hatak or malaking UF na inaalis po sa kanila. Sa amin naman po ay bibihira ito. So alam naman po ng mga pasyente yung limitation nila. Sinasabihan ko po sila. The usual po kasi is mga 1 liter per day. Pero hindi naman po ako talagang stricto na 1 litro lang.
So nagbibigay din naman po ako ng allowance basta ho within the prescribed allowance po ng PSN, ng Philippine Society of Nephrology. So kada dialysis po, kino-compute ko naman po yung ilan lang pwede na alisin sa kanila. So bibihira din naman po yung mga nagka-cramps. Usually yun po during dialysis, yun yung mga komplikasyon po nila habang nagda-dialysis. Okay. So tanungin natin mga pasyente, ano ang naging karanasan nyo at the beginning, now, and what do you look forward? Sige, go ahead. Sinong unang maggusto Si Ma'am Sheila magsalita? muna, si Ma'am Sheila. Nung una po, talagang pagpasok ko dito, mahina po talaga ako. Tapos mga siguro ilang session, yun, unti-unti, lumalakas. Ang nilook forward ko po ngayong nandito po ako sa Red Cross is gusto ko po talagang magpa-transplant ulit. Okay. O si Ma'am Rubili naman? Ako naman po, nung pumasok po ako rito sa Philippine Red Cross, siyempre nagmasid po muna ako kung talagang okay po ba siya, kung ano pong mangyayari sa akin, kung sakasakaling lilipat po ako. Pumasok po ako rito, ni-interview naman po nila ako, tapos Tsaka nagandahan ka sa itsura. Malinis, Yes po, oo. malinis. Kompleto ang State of the art ang Opo. facilities ng Red Cross. Opo, malinis talaga. Tapos po, mabait po yung mga nurses, tapos maasikaso naman po sila, tapos nung unang pag-apply ko po rito, medyo tumagal po kasi po meron akong konting sakit po na dapat ayusin muna bago po nila ako tanggapin ulit. Tapos nung pumasok po ako rito, payat po talaga ako. 63 lang yung timbang ko nung pumasok ako rito. Tapos talagang maitim ako. Tapos nung ito po, magto 2 years na ako ngayon, ito po, dambuhala na ako. Okay na po yung pakiramdam. Tumanda ka pa nga. Bumata pa. Thank you, ma'am. Thank you Gob po. Cora, anong masasabi niyo po dito sa nasabi nila na dito meron palang Philippine Red Cross Hemodialysis Center na siguro yung mga ibang tao hindi alam at libre at ganito ang kalidad ng serbisyo. Remember, kaya libre yan to the most vulnerable. Opo. Yung mga makaka-afford na magpunta sa ibang dialysis center. Ayaw naman nating i-give up yun para dito sapagkat pinipili natin kung sinong pasyente ang dapat na gumamit nito. Pero nakasalalay ito sa mga referral system ng ating mga chapters. Apo. Kasi dapat piliin nila. Kasi I remember na when I was with DSWD, hinati namin ang kahirapan sa survival, sa subsistence, sa self-sufficiency. Mahalaga na ang tinutulungan natin yung nasa survival stage na hindi nila ma-afford ang dialysis. Kaya ina-afford, tinutulungan sila ng Red Cross. Kasi Red Cross is for the most vulnerable. Tama po, opo. Kaya naniniwala ako na malaki ang tinutulong natin sa mga pasyente dahil otherwise hindi sila makaka-afford na magpunta sa mga ospital na nagpo-provide ng dialysis. Opo. Pero may katungkulan din naman ang mga pasyente na tulungan ng Red Cross to learn how to volunteer, magbigay sila ng pagkakataon. And I think we should also encourage membership if they can already afford na pwede na silang magbayad ng membership para masasabing lahat ng gumagamit ng facilities natin are members of the Red Yan, Cross. opo, tama. Maybe yan ang pag-aralan ninyo. How to motivate people na kasi pag may pera ang Red Cross para sa iba ay talagang lumalawak ang serbisyo. Opo. Nakakatugon tayo sa pangangailangan ng iba. Opo. At dahil tayo ay wala na pong oras, hingin na po natin ng final message si Ma'am Eileen. Ma'am Eileen, hingin namin kayo ng final message. Opo. Bali, gusto ko lang sa mga pasyente po na nagda-dialysis, baka gusto niyo hong tignan ang dialysis center ng Philippine Red Cross po sa Port Area, Manila. I-check niyo po kung gaano po ito kaganda, kalinis, at makita niyo po yung mga pasyente namin na parang hindi sila dinadialysis. So, yung kalagayan nila, itsura nila,
Sa kumpara po doon sa mga ibang center, hindi naman so inaano ko po yung ibang center, makikita naman po ninyo yung pagkakaiba. Meron po kami dito na filter, yung ETRF, endotoxin retentive filter, na galing po ito sa Japan, na binigay po sa atin. So malaking tulong din po ito na nasasala po yung mga dugo nila. Bibihira po sa mga freestanding na dialysis center na meron po ito. So isang magandang nakita ko po na naging resulta po ito sa mga pasyente. So yung mga nagda-dialysis po, baka po gusto ninyo, wala po kaming copay, wala kaming cash out. Ang dialyzer po ninyo sa Red Cross po ito. So kung tutuusin po, pamasahe lang ang gastos po ninyo papunta po sa center. Gagastusin. Opo. Tapos po ay pagkain kung gusto niyo pong kumain. So talagang maganda po itong programa ng aming chairman na si Mr. Richard Gordon. Marami po itong natutulungan ng mga pasyente po, especially po yung mga may sakit po ito sa bato. Gob Cora, your final message po. Gob? Ako na ba? Akala ko yung mga pagpapasalamat. Hindi, okay na po sila at tayo, wala na po tayong oras, ma'am. Nandito na po si Bambans. O sige, sa akin ay patuloy po niyong suportahan ating programa ng Red Cross 140. Ito yung mga volunteers. And definitely, we want to encourage those who can afford na ay mag-member ng Red Cross para lumawak pa ang inyong kaalaman at pagtulong sa Red Cross. Maraming salamat at tinatapos na namin ang programa na si Edison ang link namin dito para meron kayong gusto suggestion para ma-improve ang program. Kontakin nyo lang si Edison Enriquez. Siya ang aming program in charge dito sa program. Ayan, okay, maraming salamat. Maraming salamat po sa ating Vice Chairperson at sa mga kasama po natin na mga sa hapong ito, si Ma'am Eileen ng head nurse po ng Hemodialysis Center. Ni-represent po niya ang medical director ng Hemodialysis, si Dr. Janice Priolo, at si Ma'am Sheila Cuerdo at Ma'am Rubilin Mallorca, ang mga pasyente ng ating Philippine Red Cross Hemodialysis Center. At yan na po ang ating programa Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas ngayong po ikalawang linggo ng buwan ng Marso. At ito po si Edison Enriquez. Susunod na po ang programa, ang pagbabalita hatid po ni Albert Sebastian, kasunod ng programa ni Vance Fernandez, Pulso ng Pilipino. 3 minuto bago mag 4:00 ng hapon. We know you're always on.